Isang Pinoy na madedeport na sana pabalik ng Pilipinas ang nakapagtayo pa ng isang negosyo sa Alberta. Dati lamang daw siyang nagtitinda ng sibuyas sa Pilipinas, pero ngayon ay may-ari na ng isang air duct cleaning company sa Edmonton. Narito ang report. Grade 6 pa lamang si Geoffrey Makasiray, nagtitinda na daw siya ng sibuyas sa mga palengke sa Alabang. Pwesto, kami po yung nangangalabit na may dala-dala hong mga plastic ng sibuyas at bawang. So most of the time inahabol kami ng mga may pwesto kasi nga nabili sila dun sa pwesto yung mga mamimili, at the same time kami kumakalabit sa kanila just to offer the onions and the garlic. Tapos pagdating sa school, inaasar na nila ako na parang nakita ka ng nanay ko, nagbebenta ka ng sibuyas, ganyan. Tapos, yun nga, parang alam mo naman yung mga bully-bully natin dun sa school, sa Pilipinas. Pero napaglabanan ko yun. Then kasi kailangan kong kumita for myself and for my family kasi wala akong baon ng elementary. Nang makatuntong ng kolehiyo, nag-service crew naman si Makasiray sa isang fast food chain para matustusan ang pag-aaral. Ang parehong fast food chain ang nagdala sa kanya dito sa Canada. Pero isa sa pinakamalaking problema niya ay hindi ang lamig sa Alberta, kundi ang pagsasalita ng Ingles. Pero yung pakikipag-usap sa customer, nahihirapan ako. But the most hardest one is yung kapwa mo Pilipino, na pag nagsasalita ka ng English na barok, they will parang pinagtatawanan ka. At pero na-overcome naman po. Kaya lang, nang matapos ang 2 taong kontrata, nasampahan siya ng deportation order ng immigration. I don't have the status anymore. Tapos naubos ko na po yung yung 90 days ko na binigay sa akin ng Canada. So they give me a date to leave Canada, or else they will parang forcibly deport ako sa papuntang Philippines. Nagtapos ng criminology sa Pilipinas si Makasiray at pangarap ang maging isang pulis. Ngunit nang makilala ang ngayon kanyang asawa sa simbahang kanilang pinupuntahan, dito na nagbago ang buhay ni Makasiray. Sa tulong na rin ng kanyang naging landlord, tinuruan siya kung paano mag-air duct cleaning business sa Canada. Nakakatuwa po nun, yung time na nag-aasa ko ng loan sa bank, and yung mga bangko po na tinry ko, halagang $3,000 po, they don't even trust me. Ngayon, isa na si Makasiray sa mga hinahanap-hanap na air duct cleaning company sa Alberta. Lahat po ng equipment na meron kami ngayon sa bahay or sa business, wala po akong utang. So lahat dun po na-inspire yung mga kaibigan ko na how I started. Naging tatak na daw ng kanilang negosyo ang maging masinop at maingat. Mga bagay na isang tatak Pilipino. Kung may magne-neglect or hindi knowledgeable yung maglilinis ng air duct cleaning, ay yung air ducts ng bahay, is it can cause fire. Yun po yung pinaka-hazard. The second hazard na nakikita ko is yung mga high efficient furnace, even mid efficient, na kung hindi mo alam yung ginagawa mo, you can break the furnace itself. Anya, marami na rin siyang natulungang mga kababayan na magsimula ng sarili nilang air duct cleaning business. We have lots of resources sa paligid natin. Hindi pa lang natin natutuklasan paano natin i-use yung resources na yon. At the same time, number one, mag-pray. Payo pa niya sa mga gustong magnegosyo sa bansa, maging matalino sa paggamit ng inipong pera at iwasan ang mga gastos na hindi kailangan. Ilang mga bagay anya na maaari ninyong gawin para maging matagumpay dito sa Canada.